si Senator Risa Montevero. Senator, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, ma'am. Magandang umaga po. Good morning, Miss Doris at Sir Robert at lahat po ng ating mga tagapakinig. Ayan. How to be you po. Kasi sa dami po ng mga issue. Sa madami ng mga issue, You alam mo, don't want to be kalmado me right po, now. ma'am. Opo. Well, yan po yung pagka-Ilongga ko. Ayun. Kahit agitated na o kahit galit pa ay malambing pa rin. Yan. Oo. Tama yan. Huwag po tayo Huwag po nating pupukpukin ang mesa. Kawawa naman ang Ay, mesa. oo. Wala namang ginagawa. Baka masaktan ng kamay eh. O, baka madamage ang mesa. Pero Sen, ang katanungan Opo. po ng lahat, syempre lahat ng mata at Opo. tenga ng ating mga kapamilya ay naandyan ngayon sa Senado. So ano po ba ang Opo. preparasyon na ginagawa ng prosecution team? Tama ba ako, partner? Minority block. Opo. Paghahanda para sa alin po? Sa marami ngayon. Unang-una yung Sa impeachment? pag-usad na po ng Of course. impeachment. Yes, well, formal na pong nagsimula yung impeachment trial. Kay VP Sara Duterte. Nanumpa na nga po kami nung nakaraang linggo bilang nitong linggo Opo. bilang senator judges. Nag-issue na rin po ng writ of summons ang impeachment court kay VP Duterte. Mayroon siyang non-extendable period of 10 days from receipt sa ilalim po ng rules para mag-file ng answer niya. And ayon sa aming mandato bilang senator judges nanumpa nung Lunes, titignan at hihimayin natin ng patas ang lahat ng ebidensya. Pareho galing sa defense at saka sa prosecution. Ano ang pakiramdam po, ma'am? Kasi gusto kong malaman. Oo. Mga Opo. tao, ano ngayon, naka-robe sila. Kita mo yung Oo unti-unti nga po. nagro-robe sila, di ba? Yung Oo, transformation. At saka parang ibang-iba dahil ngayon, judge ang mga ito. Dapat Opo. ba kaming ma-intimidate? Dapat ba kaming matakot? At makakaasa ba kami na talaga na salpukan talaga ito ng mga legal minds? Tama ba, Well, partner? bago pang anumang posibleng salpukan ng legal mind sa harapan namin at sa hanay namin, talagang pag naka-robes, iba talaga, hindi lang ang aura namin, yung pakiramdam. Ay, totoo. So lalong kung naramdaman na ang bigat talaga, literally, nung responsibilidad namin na pakinggan mabuti yung mga sasabihing ebidensya, witnesses, at yun lamang ang aming titimbangin para bumoto, magdesisyon kung convict ba or acquit ba. Opo. So, and lalo na sa konteksto ng mga recent na pangyayari, lalong importante na ganapin namin itong seryosong responsibilidad ng tama sa mata ng ating mga kababayan. Opo. Ma'am, bukod po doon sa impeachment, may mga iba pang issue na surrounding sa Senado. Kabilang po dyan yung Opo. naging statement kahapon ng DILG na ang sinabi ay hindi daw po inatake ang Senado last May Yan. 13. Oo. Ano pong pananaw po ninyo dito, Sen? Well, literally pananaw, ano yung natatanaw ng mata ko. So, ina-acknowledge ko po yung findings ng PNP tungkol dun sa terribleng shooting incident sa Senado. Kita naman po, at ito po yung natatanaw ng ating mga mata, kita naman sa video footage kung sino ang nagsimula at paano nagsimula ang putukan. Pero dapat malaman talaga, bakit, why were shots fired in the first place? Na never nangyari dati sa Senate. Ano ba talaga ang rules of engagement doon? At nasunod ba? Nasunod ba yung rules na yon sa nangyari sa Senado? So, kailangan ding masagot pala, yung issue ng gunpowder residue di umano sa NBI driver na inaresto. Nag-positive, opo. Nag-positive daw. So, lahat niyan, bahagi ng kwento, unti-unting binubuo ng investigasyon. So, hihintayin talaga, aabangan natin yan, yung resulta ng ongoing probe ng DOJ Panel of Prosecutors. At sa huli, kung lalabas sa investigasyon na may mga dapat managot sa ilalim ng batas, dapat silang panagutin talaga at walang takipan po. Sen, nakikita nyo ba na dapat ang investigation ay gawin mismo dyan sa inyo, kayo mismo sa Senate? Isang komite, probably isang komite, or hayaan na natin ang CIDG, ang ombudsman na magpatuloy nitong investigation? Oo nga. Well, wala namang pong nagpipigil na kami rin ay magdaos ng isang investigasyon. In fact, isa po ako sa nag-iisip na
kumilos para mangyari yon, no, as of last week. Mhm. Pero kung mayroon na rin pong CIDG at ibang offices na investigasyon, hindi naman din po masama yon. Pwede pong mag-complement sa isa't isa dahil iisang set lang naman ng ebidensya ang aming tinitignan. Opo. Nangyari po ito May 13, nag-start ang Opo. session niyo po ulit last Monday, Tuesday. Ang Yeah. komento ng ilan, bakit pagdating sa plenary, ni walang open discussion about this? Ganyan ba? Hindi pa tapos ang kwento naman kasi. So talagang itong mga araw na ito, abangan na hindi namin hahayaang patulugin lang yung issue ito. And the fact na mayroong ongoing investigation ng separate agency sa aming institusyon, kahit may gustong kalimutan na lang ang nangyari, hindi po kami papayagan at hindi rin kami papayag na ibaon na lang sa limot ito. Opo. Pero kayo po ba dyan ay handa na panagutin din? Kasi you were talking about culpability, accountability. Pero Opo. paano po yung isa yata sa tinitignan na persons of interest ay kabaro niyo po. Tapos yung isa po, yung mismong siya yung sentro, yung main character na Opo. tinatawag, ay hindi Opo. naman po niya itinatanggi. Nanginuso niya po si Robin Padilla at saka si SP na siya nagtulong sa kanya. So paano po ninyo pananagutin itong mga ito? Well, pareho sila at baka mas marami pa sa Senado na mga tao sa buong building namin ay talagang dahil nakita sa mga video o pinangalanan so far o mismong, gaya ng sinabi nyo nga, Miss Doris, mismong sa kanilang mga bibig ay may sinabi tungkol sa kanilang gawain. Hindi maiiwasan po, iilalim din sa investigasyon. Dahil paano tayo sisingil ng accountability? Paano natin pananagutin ang mga tao kung hindi lumabas yung katotohanan tungkol sa kanila? At kahit dun sa isang binanggit nyo na naging sentro nitong lahat ng gulo nitong nakaraang 2 linggo, Opo. talagang para maiwasan yung anumang karahasan muli sa loob at sa labas ng Senado, nanawagan po ako sa kanya na mag-submit at makipagtulungan sa alagad ng batas ukol sa kanyang ICC warrant. At kasama siya dun sa partner? Kasama po ba kayo, ma'am, dun sa nagsabi na, sumuko ka na ba to? Parang gano'n. Actually, kay si Cedrisa yung unang nagsabi Ayun. ng statement na, lahat naman ng ito, isa lang naman ang dahilan. Oo, yun Si na Senator nga. De La Rosa, kaya dapat sumuko na. Tama ba, Sendri? Kasi nga, yung institusyon namin at yung tiwala ng mamamayan sa Senado na desecrate Lahat para sa isang tao na ayaw humarap sa batas. So, oo, isa ako sa 5 na pumirma sa resolusyon na pinangunahan ni Senator Kiko Pangilinan nung nakaraang linggo pa na inuudyok siya na sumuko sa ating mga otoridad at hanapin ang lahat ng legal remedies niya sa ilalim ng konstitusyon at mga batas at rules natin. Opo. Ay, nakakapanghina Ay, lang. talaga. Oo. Yeah, I'm so sorry talaga. Sobra Oo din nga. akong nalulungkot, nagagalit, nahihiya sa tao. Historic law ito sa bayan natin at yung Senado, yung People's House, kung saan ginagawa yung batas, pinaglalaban yung karapatan at kapakanan ng taong bayan, naging shooting range. So talagang, at kami mga senador, sabi ko nga, stewards lang kami ng Senado dahil ito ang talagang kumbaga may-ari nito ay ang mamamayang Pilipino. Hindi namin yan bahay para angkinin o gawing taguan o hayaan na yun na nga gawing eksena ng baril-barilan. So Opo. talagang gagawin namin ng lahat bumawi sa harap ng ating mga kababayan at sa harap ng kasaysayan. Ang dakilang kasaysayan ng Senado. Opo, doon po sa nangyaring ito last week, Senator, kayo po personally, kapag papasok, pupunta sa Senado, may agam-agam ba, may doubt sa security ninyo? Baka any moment, Yun nga. maulit-ulit? Kasi kahapon si Senator Win, ang sabi niya, importante na never na mangyari ulit yung ganong insidente sa Yes. Senado. Oo. Sang-ayon talaga ako kay Senator Sherwin. And talagang nung nakaraang linggo, nalungkot talaga ako na nakaramdam ako na, oh my God, nitong nakaraang dekada na nagtrabaho ako dyan sa Senado,
kahit pa sa worst years nung nakaraan, at least para sa akin ang Senado ay safe space kasi doon kami nagtatrabaho. Kaya hindi ko talaga matanggap na nagkaroon ng mga armado na may heavily armed, nagkabarilan doon. At pagpasok nga ngayong linggo, pinakiramdaman ko yung kalooban ko. At least nanunumbalik yung sense of security. At saka yung intention at yung desire na ibalik yung ganyang pakiramdam at paningin ng lahat ng ating mga kababayan. Kasi ang dami naming staff doon, yung mismong mga security group doon, yung ating media. Oh my God, talagang nag-file pa ako ng resolution para i-launch may resolution yung sa Senate Senator. media na nag-cover Senate Resolution number 400 para sa mga nag-cover ng shooting. Kasi kailangan magbigay-pugay kami sa kanila, sa mga kasama nyo sa Senado dahil yung professionalism nila, yung katapangan nila na mag-cover sa gitna ng putukan dahil ipinakita pa rin nila sa ating bayan kung anong nangyari. In real time, Oo. talagang essential pillars sila para sa katotohanan. Oo. Lalo na ngayong panahon ng disinformation. Yan ang pwedeng magpanumbalik ng buong Yan. pakiramdam ng kapanatagan ng loob sa ating mga Ay, madali kababayan. lang, Senri, kasi yung isa doon, isa sa mga umalagwa talaga sa pag-cover doon, ay ang aking partner na si Robert Yes. Mano. Tsaka si Victoria kasama natin. Sir Robert. Victoria tulad. Mabuhay Oo, kayo. walang katulad. Oo, Isa kayo sa pinagpupugayan namin sa Senate Ayun. Resolution number 400. Mabuhay po kayo. Opo. Ayan. Bukod dyan, kahapon si Senator Raffy Tulfo dininay na may pressure coming from the minority na naghihikayat daw para doon sa iba na lumipat sa inyo para ma-regain ninyo yung leadership. Kasi bagamat manipis, 11-13 partner o -1 ka pa dahil hindi lumitaw si Senator Bato. Meron pa rin po ba, i-challenge nyo po ba talaga yung present leadership at pilitin na ang panig po ninyo ang manguna because of this recent incident? Again, babalikan ko yung sinabi ni dating Senate President Tito Soto nung tinanong siya before last week na he served at the pleasure of his peers, kami-kami. He served under the Constitution. Dinagdag pa niya, he served under God. So kaming 11 sa minorya na solid, nakatutok talaga kami sa patuloy na pagsabi ng totoo at pagtugon sa mata. Itong lahat ng issue, di ba? Mataas na presyo ng langis, kuryente at ibang bilihin, paglaban sa korupsyon at malapit na rin magsimula yung talakayan sa national budget. So, tuloy po kami sa paninindigan para sa gobyernong nakatutok sa tao. At speaking of tao, gusto kong sabihin, di tayo tumiklop noon, di tayo titiklop ngayon. There is always a way and there is always hope. Mapamayorya man o minorya, sanay naman tayong lumaban para sa tama. And we will continue to strive and adapt kasi nga, been there, done that. So, yun po yung aming disposisyon sa ngayon. Paano po ang reaksyon ng mga senador? Kasi ngayon, lahat po na, sabi ko nga, di ba, lahat tayo mga judges, lahat tayo mga Opo. abogado, lahat tayo mga analysts. Ang nagiging epekto po, ma'am, yung mga tao, nagiging interesado lang sila sa Senado dahil nag-aabang sila ng drama. Nag-aabang sila ng Ay. anong mga pasabog. Mentras ang pagtuunan nga, teka lang, itong mga ito ay dapat gumagawa ng batas eh. Bakit hindi ito Correct. nangyayari? Ang nangyayari, Correct. drama. Well, naintindihan ko po yung pakiramdam ng ating mga kababayan at sana naman kahit nakatutok ang atensyon nila sa mga panahong ito na masyadong makulay at salamat po sa kanilang pagmamalasakit sa amin. Pero I'm sure hindi rin nila nalilimutan yung maraming ngang mga batas na naipasa na namin na at dapat yun ang aming pagpatuloy ngayon yung para sa kalusugan ng mamamayan, para sa ating mga Ayun, kababaihan, oo. Miss Doris, para Oo. sa electoral reforms at lahat pa na doon nakatutok dapat yung aming committee system. Kahapon din lang ay pina-amend ko po yung anti-hospital detention bill. So tuloy-tuloy po yung efforts namin na isulong yung ganyang mga panukala. Tuloy-tuloy yung efforts namin na isagawa at tapusin yung mga importanteng investigasyon at yun na nga po, naghahanda kami pareho para sa budget debate sa mga susunod na buwan at ngayon
para sa nasimulan ng impeachment trial. Ayun. So hindi po Opo. namin nalilimutan yon at sana nakikita pa rin yun ng ating mga kababayan. Opo. Sana nga po. Opo. Cedric, last na lang po. Opo. Issue pa rin ito ng minority and majority. Okay. Nabanggit Opo. kasi doon sa ambush interview kay Senator Rodante Marcoleta, sabi niya, masahol Opo. pa kay Judas. Ala? O, yun, sino mang daw sila doon Kumakain nakatala ng sa kalan. majority Oo, block. oo. Oo. Your comment on this, Sen? Napaka-harsh na salita nila sa isa't isa. So, bahala sila sa kanilang desisyon. Pero yan din ang importanteng prinsipyo. Bawat isa sa amin sa Senado at pinanghahawakan namin yan dito sa aming minorya ay nagdedesisyon, pumipili at naninindigan ayon sa aming paniniwala kung ano ang tama para sa ating mga mamamayan. So ako, panatag na panatag ang loob ko sa aking desisyon at ewan ko ba kung bakit tingin ni Senator Dante ay kailangan pa niyang magbabala ng ganyan. Siguro magandang matanong din siya. Mm. Opo, opo. Sige po. Sen, maraming salamat po. Salamat, Sen. Siyempre, Maraming salamat babaten din po, pa rin natin Sir yung Robert mga Victoria. ipinupush nila mga legislation. Yes. Senator Risa, maraming Thank you, salamat. Si Senator Risa Ontiveros, miyembro po ng Senate Minority Block. Dahil nasa minority siya, partner, Oo. naalis na sa kanya yung ilang mga committee na dati niyang pinamumunuan nung part siya ng majority. Oo. Yung health, naalis na yan sa kanya, napunta na yun kay Senator Bongo. Pero expected yun. Kung nakanino kasi yung majority, kung miyembro ka ng majority, ikaw ang priority na bigyan ng mga major committees. Correct, correct. Oh, kabig Pero sa tayo. ngayon, Ay, partner, sorry. Sa ngayon,